tama po itong nangyayari. Dahil po lagi po kasi, hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang meron namang hearing sa Monday. I think I will attend kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami. Pang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin, sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron, sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments, wala na po sanang agawan ng hopya, para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The distinguished Congresswoman from Leyte. Ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng sasama pa yung panlalaki ng mata. Are you rebuking this committee? Nakita po kayo ng gano'n. Nakakita na po kayo ng gano'n. Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo,
sa dami po ninyo kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance, by their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo. So, tanong ko, ako na lang po. Sir, anong purpose ng pagpunta niyo po rito? To show support to the BP and their support staff. Nakausap niyo na po. Nakausap ko na. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa inyo? Ano pong napag-usapan niyo, sir? Hindi lang, worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil? Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanino po? Si Laika. Kayo, sir, anong thoughts niyo sa mga nangyayari yun? Para sa akin, it's a very Is this appropriate? Tingin niyo? very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional Facilities a place for convicted criminals. I've been the Director General of Biocor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very, very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Pero man kayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga ganon. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst. That's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba to ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo, aware na siya dito? I don't know. Wala pa kami punta kasi kagabi pa ako, galing kong Baguio, natutulog ko sa Baguio noong alas 2. Ginising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Baguio. Para matingnan lang kung anong sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po pa kayo anything to help yung saklono ni BP Sara? Well, pag-aralan natin because we observe, even though we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede makialam sa trabaho nila. Sila rin hindi pwede makialam sa trabaho namin. So, yan ang binabantayan natin. Pero yung nga lang, nakakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbiktado itong tao na ito. Bakit doon mo kagad ipadala? Hindi pa nga akusado. Wala pang kaso na na-file. So saan ba saying that this is unlawful? When you say unlawful, pag-aralan ko pa. I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero sir, naniniwala
unreasonable. Naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng PNP ngayon base na rin sa sinabi ni Vice President? Walang pulis naman, sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan yan ng mga higher ups nila na pumunta kayo doon to provide security, huwag rin natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis diyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just following orders. Andyan man sila to secure everyone, pati tayo. Sen, follow up lang po. Can you share to us some of the details na napag-usapan niyo kung meron man ni Vice President Duterte ngayon? Baka yung initial talks niya. Wala pa, hindi ko muna siya ginugulo masyado, hindi kami nag-uusap masyado dahil wala siyang tulog. Kawawa yung tao, walang pahinga, walang tulog. Yung sabi ko sa kanya, just leave it to me. I will be the one to thinking for everything na dapat natin gawin. Ikaw dyan, pahinga ka lang muna, patulog ka kay wala ka bang tulog. How about Attorney Lopez po? Nagkaroon ba kayo ng time? Yan, nag-usap kami. Ano pong sabi niya, sir? Ang sabi niya is, worried nga siya. Worried nga siya na dadalhin siya sa Women's Correctional Facility. Para sa niya hindi tama dadalhin sa women's correctional? Hindi talaga tama. Hindi talaga tama. Sen, At the present situation, she is right now, she is in right now, kailangan talaga niya ng medical attention. I don't know, dito ngayon sa hospital kung anong dapat gawin nila, pero dapat talaga hospital ang pupuntahan niya. And Veterans Hospital is another hospital na pwede siyang dalhin. on my part, Sen, kanina sabi ni VP sa ambush interview, quote-unquote attempted homicide kung ginagawa ng house kay Attorney Lopez. Ano po yung comment natin? Well, I don't know the circumstances behind that remark, no? Hindi ako makapag-comment. Hindi ko pa alam anong nangyari, bakit nasabi niya gano'n. Alright. Thank you, sir. Salamat. Hindi kasing video na nakapost ngayon sa social media na nagsusorry si VP Sara sa anak ni Senator Bato de la Rosa. Panoorin natin to. There you go. Mona Lisa, maayong gabi. Pasensya na sa kagubot. Naghangyo gyud mi kay Senator Bato de la Rosa na kung pwede magrelyebo siya sa ako, kay kinahanglan ko matulog. Kunya, nag-commit siya nga dili siya muhawa dinhi sa Veterans Hospital kay ubanan niya si Yusek Lopez. I wish you peace, good health, and happiness. And syempre, kung unsa ang imuhang gusto ihatag sa Ginoo sa imuha. Cheers! Happy birthday! Happy birthday, Teng. Di mo ko kapaluyaw. Happy birthday, Teng Teng. Ate, happy birthday. Thank you. Ayan. So kasama po ni VP Sara dyan sa Veterans Medical Memorial Center si Senator Bato de la Rosa. Kasi hindi po nakakaintindi ng Bisaya po, humihingi po ng paumanhin si VP Sara kasi birthday ng anak, if I'm mistaken, ni Senator Bato de la Rosa. At ito nga si Senator Bato kasi nagpatulong talaga si VP Sara na wag muna sila iwan si Yusek Laika. So sinamahan sila ni Senator Bato at yun nga yung video pinost para magpaliwanag na absent muna doon sa kanilang family activities sa Senator Bato para din na makatulong sa sitwasyon kinakaharap nga ngayon ni VP Sara and then ni Yusek Laika.